Napakagandang forma, mas ligtas gamitin mula sa loob at labas ay nakakabilib. Ang pagiging rugged at sopistikado ng modelong ito ang tanging ipinagmamalaki ngayon ng isang kilalang kumpanya. May panibagong update na naman kasi ang inilabas noong nakarang linggo lamang. Lahat ng mga aspetong nakapaloob na tiyak ay mapapakinabangan mo ng maigi sa pang-araw-araw. At lahat na yata ng bagay ay nandito na sa bagong modelong ito ng Hyundai Motors, isang Korean brand car manufacturer na gumagawa ng dekalidad, maaasahan, mapagkakatiwalaan at subok na ng marami. Gaya ng Japanese brand, ang kumpanyang ito ay maipagmamalaki na rin pagdating sa pagiging advance nito sa mga teknolohiyang nakapaloob sa bawat modelong inilalabas nito. Kagaya na lamang nitong bagong pagpipilian na naman na kung pagiging modernong pag-uusapan ay wala na rin atang sinabi ang ibang mga brand competitor nito. Mula sa kabuuang presyo at sa iba pang mga specs and features ay malalaman nyo. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan pwede mo click yung subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Ang Hyundai Santa Fe 2024 model. Isang napakagandang SUV car model na nag-o-offer ng striking style sa kahit saang sulok at anggulo ay makikitaan mo ng napakamodernong katangian. Isang pinalapad at naging kwadrado na ang hugis ng bagong modelo ngayon. Kaya kung naghahanap ka ng isang pampamilyang sasakyan, pang-camping, service, pang-off-road o kahit saan man, tiyak na para sa iyo ang modelong ito. Isang napakagandang full-size SUV na klase na pwede kahit saan. Ang bagong disenyong nakakamangha mula sa front face grille cover na honeycomb design ay binabalanse ang napakagandang line cross shape LED type daytime running light at mga LED type din na headlamp nito at mga signal lamps sa magkabilaan. Ang sharp side torsion character line naman ay nagpapakita ng muscular stand at malabruskong katangian. Mala-armored vehicle ang datingan, mas nagmukha kasing malaki kumpara sa previous model na mid-size SUV type lamang noon. Ngayon ay full-size SUV na, pwede na ring pang off-road at pangkargahan. Ang modelong ito ay talagang magugustuhan ng kahit na sino at mailalaban sa ilang brand competitor kabilang ang Toyota Land Cruiser, Nissan Terra at Lincoln Navigator pagdating sa pormahan at physical attribution. Pero ano-ano pa nga ba ang mga bago sa modelong ito? Gaya ng mga bagong hugis ng ilaw nito mula sa harapan at sa likod. Mga naka-fully compact LED type na. Meron na rin itong built-in na rear spoiler at built-in roof rack for another cargo carrier. Kaya ang mahihilig mag-camping, pumunta sa mga gubat o mabubundok na lugar, tiyak na mas mapapakinabangan nyo ng maigi ang modelong ito. Ang sukat din ng gulong ay mas lumaki, may 21 inches 265 by 55 naka-alloy wheel type at tubeless tires na kung sa mga malulubak mo gagamitin ay bagay lang din dahil sa tibay at maaasahan na rin. Ang modelong ito ay mas lumaki ang sukat sa rear portion, pati ang tailgate size ay mas lumapad. Automatic na rin itong nagbubukas kagaya ng sa dati. Kung sakaling masense nito ang key transmitter sa malapit ng hanggang sa 1 meter, ay automatic itong tataas. May malawak rin na luggage compartment space na may kabuang sukat na 725 liter capacity plus another 91 liters kapag naka-fold naman ang mga rear seats nito. Hindi mo na rin kailangan pang pindutin ang susi o remote key nito para mabuksan ang pintuan. Dahil gagaya ng tailgate nito, ito ay may sensor na rin na kung saan automatic ding nag-a-unlock kapag ang transmitter key nito ay na-sense na sa malapit. Ang bagong unique interior style din nito ay napakaganda at very functionality. Ramdam mo na kagad ang pagiging komportable kahit hindi mo pa nasasakyan. Napaka-accessible na kasi sa maraming bagay. Mga key switch function na makikita sa dashboard panel na makatutulong upang mas maging convenient palalo sa pang-araw-araw na pagsakay. Wala na tayong makikitang shifting lever na traditional way ng pagmamaniobra dahil karamihan dito ay talagang the key switch system na. Ang mga advantage nito ay mas mamamaximize ang storage space sa harapan at hindi na masyadong sagabal sa pagmamaneho. At ang dashboard nito ay may panoramic curved display na monitor na may size na 12.3 inches integrated dual screen display.
May kasama na rin itong mas update features na connectivity na BlueLink. Parang Bluetooth lang din ito, pero ang nagagawa nito, hindi lamang din kasi sa features ng gadget ang maiko-connect mo dito. Using this BlueLink na tinatawag, ay makokontrol mo na rin ang buong bahagi ng sistema nitong sasakyan, na kung saan dito ay pwede mong i-on at i-off or i-lock at i-unlock ang mga pintuan nito gamit lamang ang cellphone. May kasama na rin itong dual wireless charging system, kaya hindi na rin kayo mag-uunahan pa sa pag-charge dahil may mga kasama pa itong mga accessories, power outlet at USB port charging system na rin. Another high-tech features pa nito, ang remote key din kasi nito ay pwedeng i-remote mismo sa pagpapaandar nitong sasakyan, lalo na kapag naisiksik ito sa parkingan at hindi ka makapasok sa loob. Kagaya ng previous model, using this remote smart parking assist ay mapapaabante mo itong sasakyan kahit walang nagdadrive. Parang naka-autopilot na rin. Ang mga upuan nito ay naka-leather seat, power adjustable at automatic adjustable. Sa driver's side ay mas komportable na dahil meron na rin extra support sa leg room ng driver's seat upang nang sa ganun ay mas nakaka-relax ang pagdadrive. At hindi nakakangalay, auto-adjustable at foldable na rin ito ang mga upuan, kaya sobrang high-tech talaga. Bukod pa dyan, ang pagiging komportable nitong sasakyan ay mas pinalawak pa. Sinamahan na rin kasi ng dual zone climate control system. Ang driver at passenger ay automatically may adjust ang temperature depende sa kanya-kanyang preference at mas maiko-compromise ang bawat pangangailangan. Ang front and rear seats nito ay may napakagandang view din. Hindi lang din kasi sa bawat side kundi pati sa taas ng sky dahil sa pagkakaroon nito ng panoramic sunroof. Hindi na rin kailangan dito ng full blackout tinted window dahil meron na rin itong kasamang built-in sunshade window for privacy. May mga speaker na rin itong kasama, kaya maging ang audio system nito ay napaka-premium na rin. Ang instrument cluster ay may napakaganda ring display kasama ng infotainment system sa 12.3 inches. Full digital gauge cluster, mas makikita ng maigi ang mga sign o notification na lumalabas dito kasama ng ilan sa mga driving information, capability, signals at marami pang iba. Isang karagdagang convenient ay ang auto splash na wiper blade o biglaang paggalaw nito kapag may mga drops ng water sa windshield nito na hindi mo pinapagana sa pamamagitan ng switch nito. At ang ilan pa sa maganda rito mga kaibigan, sa pagkakaroon ng mga modernong katangian kagaya na lamang ng 360 camera view na high definition, kasi mas malawak ang nasasakop na view nito sa buong kapaligiran sa labas. Isa pa, detached screen din ito kaya hindi ka mahihirapan sa kung anong object ang nais mong pukusan ng camera. Mas madaling i-park dahil sa pagkakaroon din ng rear camera at rear parking sensor. At ang buong full body arrangement din nitong Hyundai Santa Fe 2024 model kasama ng mga side panels at reinforcement ay talagang matitibay at flexible. Mas magaan at matatag kahit sa anumang collision o pagsubok na pagdadaanan, na kung saan kung magkakaroon man ng anumang banggaan o kolisyon ay mas mapoprotektahan ang mga occupants o pasahero nito dahil inaabsorb nito ang matindi at malakas na klase ng pagkabangga na kung saan ang nasa loob ay hindi mapupuruhan. Sinamahan na rin ng matitibay at hindi basta-bastang bibigay na chassis and suspensions nito. Sa mga suspensions ay napaka-reliable lalo na sa malulubak o mahahams na kalsada. Sa front ito ay ginamitan ng naka-MacPherson strut at multi-link with shock absorber and coil spring naman ang rear suspension nito. Ang front and rear na brake naman ay parehong naka-disc type kaya talagang malakas ang kapit niyan. Ang modelong ito bagamat may kalakihan na klase, ang napakalaking sukat nito ay napakagaang din naman daw dalhin. Sa pamamagitan ng power steering at naka-tilt and telescopic na the-adjustable steering column ay kahit mga lady driver at first timer ay hindi mahihirapang imaniobra ito kahit pa sa mga alanganing pagkakataon. Abutan ka man ng malakas na ulan sa kalsada at maidaan mo ito sa sira-sirang kalsada, sinisiguro ng kumpanya ang pagiging compact safety nitong modelo na kung saan na ibabagay sa anumang klase ng klima,
o mga lugar na dadaanan. Itong Hyundai Santa Fe 2024 model ay may dalawang klaseng powertrain. Sa magkakaibang variant ang inilabas. Pinapagana ng 2.5 liter diesel engine, may 4-cylinder 16-valve dual overhead camshaft ang isang modelo nito, na may 8-speed ang turbo petrol engine, dual clutch at kaya mag-produce ng maximum output na 277 horsepower at 422 Nm of torque. Kayang tumakbo ng 0 to 100 km/h sa loob ng 11.5 seconds lamang at average top speed na 198 km/h naman ang pinakamabilis na nagagawa nitong takbo. At para naman sa hybrid engine, ito ay pinapagana ng 2 electrified turbocharged engine na may 1.6 liter turbocharged hybrid o tinatawag na Gamma 3 1.6T GDI HEV. Naka-automatic transmission din at may variable gearbox na 6-speed na kaya mag-produce ng maximum output na 180 horsepower at 265 Nm of torque. Sa kabuang bilis, ito ay kayang tumakbo mula sa 0 hanggang 100 km/h sa loob lamang ng 9.5 seconds. Ang pinaka-top speed na nagagawa naman nito ay umabot sa 190 km/h. Kaya depende sa iyo kung anong pipiliin mo sa dalawang klase ng makina nito. Ang pagkakaiba nga lang ng dalawa ay mas nakatitipid talaga ang hybrid version nito, bagamat napakahina ng arangkada at mas mabilis pa ang naka-petrol engine, ay mas matipid naman kumonsumo ng gasolina ang mga naka-hybrid na makina. Itong Hyundai Santa Fe, pagdating naman sa fuel supply system, ito ay naka-CRDI na rin. Kaya may katipiran din sa fuel consumption at hindi pa ganun kausok. Naka Euro 4 compliance na rin kasi ito, kaya eco-friendly. Ang 75 fuel tank capacity nito ay kayang ubusin ng hanggang sa 1,250 na layo ng tinakbo o katumbas ng 16 km per liter. Itong Hyundai Santa Fe ay pinalilibutan din ng mahalagang advanced safety features, kagaya na lamang ng Hyundai Smart Sense Safety Technology, na kung saan ay nakapaloob dito ang mga bagong safety sense kagaya na lamang ng Forward Collision Avoidance Assistance na nagwa-warning sa driver kung may possible na kolisyon o bangga na magaganap, biglang hihinto o mag-auto brake sa oras ng biglang may tatawid sa pedestrian at mga sumisingit na mga motorsiklo. Pag hindi mo kagad nagamit ang brake nito, ang emergency brake ang otomatikong mag-a-activate para sa biglang pagpipreno nito. May kasama na rin itong lane departure warning system para sa kalaman ng marami. Itong sistema ay gumagana lamang kapag ang sasakyan ay nawawala na sa linya. Yung mga putol-putol na guhit na makikita sa kalsada, kapag papalit-palit ng linya ay otomatikong gagana naman itong lane departure warning upang papaalahanan tayo na manatili sa loob ng linya ng kalsada. Sinamahan rin yan ng lane following assist. At bukod pa dyan ay mayroon na rin itong adaptive cruise control system. Isang sistemang nagsasaayos naman ng takbo na nakadepende sa mga sasakyan na nasa unahan mo. Kapag mabilis ang takbo ng sasakyan na nasa harapan mo ay otomatiko rin itong bibilis. Ngunit kung itong nasa harap mo ay bigla namang babagal o hihinto, ay otomatiko rin itong hihinto para hindi mo mabangga ang nasa harapan. Nakadepende kasi yan sa lakas ng sensor o radar ng mga kasabayan mo ang nagagawa nito. May highway driving assistant na rin ito para lamang sa maluluwang na kalsada o highway at makatutulong na panatilihing nakasentro ang sasakyan sa lane nito habang pinapanatili ang ligtas na distansya mula sa mga sasakyan na nasa paligid at nasa unahan. Kapag ang marked lane ay malinaw na makikita sa kalsada ay mas masesense nitong sistema na highway driving assistant. Sa mga sistemang ito ay makakapagpalit-palit ka ng linya o makakalipat-lipat ka ng pwesto na may confident na hindi ka mababangga. Bukod pa dyan ay may kasama na rin itong blind spot collision avoidance na kung saan ay otomatikong magbe-brake din ang sasakyan once na may masense na mababangga o biglang masasagi, na sinusuporta naman ng blind view monitor. Meron din itong parking collision avoidance assistant reverse na kung saan mas mapapakinabangan mo naman habang ikaw ay nagpapaatras ng sasakyan upang maiwasan ang anumang banggaan sa likuran nito o maatrasan na kahit anong object sa likuran. Gumagana ang braking system kapag ito ay may nasense na mababangga sa likuran.
At syempre sinamahan din yan ng rear cross traffic alert na halos katulad lamang din ng parking collision avoidance assistant reverse. Na kung sakali namang may biglang darating na sasakyan sa likuran habang ikaw ay nagpapaatras, automatic din itong hihinto para sa ganun ay hindi magkabanggaan. Isa pa, meron na rin itong driver attention warning. Isang sistema naman na kung saan nasisense nito kung inaantok na ang driver o kaya naman inaatake na sa puso, na kung saan ay wala nang kakayahan pang imaniobra ng maayos ang sasakyan. Dahil sa sistemang ito na driver attention warning ay bigla na lamang itong hihinto o hindi na aandar pa kapag ang driver ay wala nang kakayahan pang i-manage ang pagmamaneho. Bukod pa dyan, meron din itong safe exit assistance. Naglalak ng kusa ang mga pintuan lalo na kung nakalimutan mo itong ilak ng maayos kapag ikaw ay aalis na. Meron din itong ultrasonic rear occupants alert. Nasisense naman ng sensor na ito kung sakaling nakalak na ang sasakyan at naiwan sa loob nito ang bata nating kasama o mga alaga nating hayop na minsan ay nakakalimutan natin. Ang ultrasonic rear occupation alert ay otomatiko namang nagbibigay ng sign sa driver sa pamamagitan ng pag-alarm ng sasakyan at ng cellphone na nakakonect sa blue link nito. At ang ilan pa sa mga standard safety features nito ay hindi rin nawala, kagaya na lamang ng driver and passenger airbags. May mga seat belts na rin itong kasama mula sa harap at likod ng mga upuan nito. May front and side impact beams at crash sensor at marami pang iba. Itong modelo, bukod sa safety features ay sagana din sa mga security features kagaya na lamang ng power door lock, central locking, engine immobilizer, anti-theft device at anti-theft alarm. At marami pang ibang makikitang security purpose. Sa pamamagitan nito ay hindi rin basta-bastang makakarnap o magagalaw itong sasakyan ng kahit na sinuman. Ang lahat ng mga bagay na magpapakonvenience sa iyo ay narito na rin sa interior nito. Magagandang klase ng audio sound system with infotainment, communication, connectivity, may mga bottle and cup holder at mga bulsa o console na rin itong kasama. With center armrest, power window, malakas at malamig na aircon system at marami pang iba. Ang mga ilaw nito ay fully compact na LED type na mula sa harap at likod. Mukhang complete setup na rin ito ng accessories. Kung top variant ang pipiliin mo, siguradong wala ka nang hahanapin pa. Ang modelong ito na Hyundai Santa Fe ay may dalawang klaseng variant na inilabas na sa bansang Korea, ang naka-hybrid na makina at ang naka-petrol engine na makina. May inilabas din na ibang bersyon sa bansang Europa pero sa design ay pareho lang din naman. Nagkakaiba nga lang sa ibang mga specs nito. Pero ang ibang mga katangian at nilalaman ay parehong-pareho lang din. Sa kasalukuyan, ang estimated price lamang nito ay umabot sa 2,420,000 pesos para sa low variant yan. Malamang sa malamang ay mas mataas dito ang pinaka-top variant nito. Inilalabas pa lamang itong Hyundai Santa Fe sa bansang Europa, sa Amerika at sa Korea. Ang nandito na available sa Pilipinas ay ang previous model nito na tinalakay na natin kamakailan lang. Itong bagong modelo na pagdating sa buong disenyo ay talagang nabago ay wala pa, hindi pa dumarating sa bansa. Pero usap-usapan na rin ang pagdating niyan dito, posible sa susunod na taon. So hanggang dito na lamang po siguro ang ating video, pero bago po tayo magtapos ay nais ko po munang magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, tumatangkilik at nag-aabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Ngayon kung bago ka pa lamang po dito sa ating channel, baka naman kaibigan pwede mag-click yung subscribe button pati na notification bell para naman ma-update ito palagi sa mga video na gagawin ko pa. At syempre hintayin ko rin ang opinion at comment mo sa ibaba kung may mga katanungan ka tungkol sa video na ito. Huwag kang mayang mag-comment kaibigan upang nasa ganun masagutan ko rin ang mga nais mo pang malaman at makakuha rin ako ng idea mula sa iyo na magamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin. This is Obis Collection. Thank you!